ating pagsangayon. Kaya iyamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. At tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhin inilagay sa harapan natin. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Na dahil sa kagalakan inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan at siya ay umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo ay huwag manghina o manlupaypay. Sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi pa kayo humahantong sa pagdana ng inyong dugo. At nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinakikitunguhan ng Diyos bilang mga anak sapagkat anumang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat, kung gayon, kayo ay mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Bukod dito, tayo ay nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo ay disiplinahin at sila ay ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo ay lalong pasakop sa Ama ng mga espiritu upang tayo ay mabuhay? Sapagkat tayo ay kanilang dinidisiplina ng maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti. Ngunit dinidisiplina niya tayo alang-alang sa ikabubuti natin upang tayo ay makabahagi sa kanyang kabanalan. Subalit ang lahat ng dinisiplina sa kasalukuyan, subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi kanais-nais kundi masakit. Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Kaya, itaas ninyo ang mga kamay na nanghihina at muling palakasin ang mga tuhod na nanlulupaypay. At gumawa kayo ng matuwid na landas para sa inyong mga paa upang huwag malinsad ang pilay kundi pagkus ay gumaling. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ang kabanalan na kung wala nito ay walang sino mang makakakita sa Panginoon. Purihin ang Diyos sa mga talatang ito. Alam niyo, obvious po dito sa mga talatang ito na ang pinaghugutan po nito mga kapatid ay sports. Inihambing ang pananampalataya sa palaro. At gusto ko yan. Nagkaroon ako ng panibagong inspirasyon mga kapatid sa mga talatang ito. At ako'y umaasa na pagkatapos ng mensaheng ito, ilan sa inyo rito ay mababago ang ating pananaw sa pananampalataya at pakikitungo natin sa ating pananampalataya para mas magiging magaan, mas magiging masaya, at magiging inspire po tayo. Ulitin ko sa inyo, ang mga talatang ito, ang pinaghugutan ng writer nito ay sa mga palaro, sa mga sports. Sino sa inyo dito ang mga na-involved sa sport, sa school o sa labas man? Mga basketball
basketballista dito sa taas ang kamay ng mga basketballista. Si Brother Nyangan. Tapos, tama yung height mo, brother. Sino ba? Brother Junjun, ito magaling ito sa basketball eh. Sana next year ay available na ulit ang mga conference natin dahil sabik na ng basketball itong mga tatay natin, yung mga kabataan. At hopefully next year ay malaya na tayo mga kapatid. Pero yung general conference ay kinansel dahil alanganin. Hindi na nakapag-book ng venue. Kailangan natin ng advance booking pero alanganin na yung general conference. Nga department activity po natin ay matuloy next year. Na-miss po namin yan. Ewan ko sa inyo, iba sa inyo, na-miss ko yung mga lahat ng fellowship. Na-cancel natin. Ang aking pong message sa inyo sa umagang ito ay papamagatan ko sports lang. Kaya sabihin nyo sa iba din, sports lang. Narinig nyo na yan? Narinig nyo na yan? Sa mga laro, pag nagkakainitan, yan ang iniimik dito sa Pilipinas. Sports lang. Ibig sabihin, laro lang. Wala tayo. Huwag tayo mag-away. Huwag tayo mag-initan. Laro lang. Yan ang sinasabi kagad. Sports lang. Lalo sa basketball. Eh, yung basketball, kung ako lang masusunod, eh, pinatanggal ko nga pala sa youth camp yan eh. Sabi ko wala ng basketball. Dahil sa youth camp kasi, may nakakasingit na mga hindi naman talaga ang gusto gawain eh. Gusto laro lang. Abay, dinadala yung ugali ng mga sanglibutan sa loob. Kaya, ilang taon na walang basketball sa youth camp, di ba? Pinatanggal ko, sabi ko, kung yan din lang naman ang ikasisira ng espiritu ng mga kabataan na yan, tanggalin yan. Kaya maraming humihiring dito na karami. Pwede bang ibalik na. Bigyan niya ako ng garantiya ako bago ko payagan yan. Bigyan mo ba ng garantiya? Eh, ba't naman ipagpipilitan natin? Eh, nagiging dahilan lang ng kon. Paano? Yung iba may sumasali ng mga hilaw. Gustong-gusto manalo eh. Hindi yan kasi sa, tandaan nyo, kung mag-resume na yung ating mga department activities, hindi tayo magkalaban dyan. Magkakapatid tayo dyan. Katuwaan yan, hindi ang competition. Eh, kayo nga eh, hilig niyong sumali kahit walang practice eh. Masaling pusa, katuwaan lang eh. Minsan nakakatsamba, nananalo, walang practice. Nakakahiya tumanggap ng medal. At premium. Pero katuwaan lang kasi, eh, panatilin niyo yan. Hindi tayo pumupunta sa kanyang mga gawain para magipagtunggali. Dahil puro kapatiran, hindi natin kalaban yan. Kapatiran, kasama yan sa kasiyahan natin. Enjoyment. So ngayong umaga, sports lang. Okay, sabihin nyo, sports lang tayo, sports lang. Sino sa inyo ang mga athletes dito? Mga manlalaro. Brother Ronan, ano ba? Soccer? Chess. Sino bang mga athlete dito? Mike, ano ba? Ha? Sa school, mga athlete? Jasi. Ayan, ano yan? Mamamana yan. Sa archery yan sila. Sa mga anak ni Sir Joey, pinapasok niya sa sports yun. Eh tayo, mga athlete tayo eh. Athletes. Magaling tayo sa kainan. Wala ng athlete, pero sinamay. Mahilig kumain. Layan. Panglaban niya mo yan. Kahit ano, tinitira. Huwag lang nakasira. Mga athletes. Kahit tulog, bumumuya para mga baka. Praise God. Gaya ng sinabi ko, yun kagad ang naging impression sa akin nung babasa ko ng Bible. Ano to ah? At
athletics itong binabanggit dito, kanyang reference. Maging si Apostol Pablo, sa kanya pong mga sulat, may mapapansin kayo doon na nagbabanggit siya ng tungkol sa mga manlalaro. Mga runners, mga boxers. Dahil nung panahon nila, mayroon ng ganyan eh. Actually, nung panahon nila, Bible times, palagay ko, nag-umpisa ng Olympic. Pero hindi itong Olympics na itong international games. Ang Olympics kasi, ito nagsimula yan sa Greece. Mga local. Ang Romans, magaling yan sa mga sports. Sakop sila ng Roman Empire. Maaring doon sa Jerusalem, o anong tawag niyan dati yung lugar na yan? Palestine. Ay meron ng mga ganyan, mga palaro, competition. So itong mga ito, nakakapanood na sila. Kaya hinugot nila doon ang kanilang pagdating sa pananampalataya, kumuha sila doon. Itong katulad dito. Kaya yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. Alam mo yan, tinutukoy niyan yan? Yung mga nanonood sa mga palaro. O mga taga-Lucena, alam natin itong Alcala Sports Complex sa Quezon High. O diba, yung ilang grandstand meron yan dyan? Dalawa lang, dalawa. So habang, ilan? Di, dalawa. Tinanggal mo rin isa. Dito sa kapatid na yan. So, di ba, habang may mga naglalaro, na may mga nakaupo doon, sa mga bleachers doon, grandstand, yan yung binabanggit niya dyan. Na tayo yung mga naglalaro at mayroong mga nanonood sa atin. Kaya ayusin natin yung laro natin sa pananampalataya. Na huwag ninyo kung mag-misinterpret. Hindi tayo maglalaro dito sa pananampalataya. Seryoso tayo sa laro natin dito. Wala tayong ibang gustong mangyari, kundi yung gusto rin mangyari ng mga athletes na mananalo silang lahat. Wala pong mga manlalaro na pupunta, bibiyahe, magsasanay, didisiplinahin ang sarili, pupunta doon sa palaro, pagkatapos ang isipin nila na matalo sila. Lahat yan ay nag-asam na sila ang magiging panalo at mag-champion. Yun din, itong pinasok natin, babaguhin natin ang ating kaisipan. Dahil mayroon pong mga taong nakatingin sa atin. Mayroong mga taong nag-o-observe sa atin. Mayroong mga taong araw-araw ay nagmamasid sa atin. Huwag niyong sabihin, may mga baguhan minsan na sabihin nila, palagi na lang ako napupulaan, mula lang ako na-born again, palagi na lang akong napapansin. Siyempre, kasi nag-iba ka eh. Kapansin-pansin ka talaga. Marami nag-isip, ano bang nangyari sa'yo? Ba't nag-ibang pananamit mo? Nag-ibang pag-ayos ng itsura mo sa sarili mo? Nag-ibang pananalita mo? Ayaw mo nang sumama sa kanila sa lahat ng lakad? Talagang mapapansin ka. Natural po yun. Marami pong nagmamasid sa atin. Bilang mga saksi po yan. Ba't nauna ata? So, ang sabi rito, itabi natin. So, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. Sa laro na ito, marami po ang nanonood sa atin kung paano tayo maglaro. Napapansin ninyo, karamihan ng mga damit na panglaro ay mga jersey. Jersey ang tawag niya? Jersey hater. Alam niyo kung bakit ganyan? Pero kung titingnan niyo ang history ng sports, mga 50 years ang nakaraan, tingnan niyo ang kaibahan ng damit noon kaysa ngayon ng mga athletes. Ngayon, mas magaan, mas maiksi, mas kakaunti. Yun ang gusto. Dahil yan tanggalin mo ang anumang pwedeng magpabigat at maging sagabal. Kaya lang, nasubrahan naman na yun.
pwede lang mga nakahubad na. Yan ang dahilan bakit yung mga damit na pangtakbo, yung nakasando na lamang manipis, tapos yung short, yung mga short noon yung sa boxing, kahit sa boxing, basta lahat ng sports, tingnan ninyo ang history ng mga pictures niya. Dahil ang laki ng ipinagbago ngayon, dahil yan isa sa considerations. Anumang magiging mabigat sa katawan at magsilbing sagabal na hindi makapag-perform ng maayos ang manlalaro, dapat yan ay palitan ng mas magaan. Sa atin, ginamit din yan ng writer, tanggalin natin ang anumang pabigat. At para sa pananampalataya, yung kasalanan ay isang malaking pabigat sa atin. Hindi lamang sa pananampalataya, kundi pabigat po yan sa buhay. Kahit hindi mananampalataya, ang kasalanan ay isang mabigat na bagay. Ilabas na natin ang usapan sa pananampalataya dahil kahit ang hindi mananampalataya, gumagawa din ng kasalanan. May mga kriminal din. Lahat ng kasalanan ay pabigat po sa buhay, pabigat sa kaisipan, pabigat sa konsensya, at yan ay isang dahilan kung bakit ang tao ay hindi nakakakilos ng maayos at hindi nakakapag-isip ng maayos. Hindi nakakadiskarte ng tudo dahil mayroong mga pabigat. Kaya ang payo po sa atin dito, itabi natin, tanggalin natin ang bawat pabigat at ang pagkasalang madaling bumibitag sa atin. Now, tingnan niyo ang isang quality ng kasalanan. Madali itong bumibitag. Isang bitag na madaling makahuli. Kaya huwag maglaro sa kasalanan. Amen. Ang sabi sa aklat ng Kawikaan, chapter 6 ba yan? Huwag kang maglagay ng apoy sa iyong sinapupunan dahil masusunog ka. Sa Tagalog pa, mayroon tayong kasabihan yan, huwag kang maglaro ng apoy. Alam niyo kung ano ibig sabihin yun? Huwag kang maglaro ng apoy. Kahit yung mga bata, sinasabihan natin, huwag maglaro ng apoy. Dahil baka mapasok, baka masunog. Pero pag sa malalaki mo na sinasabi yan, lalo sa mundo ng mga may asawa, pag sinabi huwag kang maglaro ng apoy, iba nang ibig sabihin yan. Tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhin inilagay sa harapan natin. O diba, sports na sports ang dating. Ang tinutukoy niya yung mga runners, yung mga sprinters, kung ano man ang kanila. Sino sa inyo ang mahilig sa ganyan? Nakasali sa ganyang laro? Ate Aisa, talagang mananakbo ka pala. Sino pa? Yung mga long distance. Sabi no, isang joke, di ba nabasa niyo yung isang joke? Nagtanong daw yung sa barangay, 5K or 8K? Kung ano ang gusto niya, 5K or 8K? Di sabi niya 8K, siyempre mas parang malaki, 8,000. Yung pala, fun run. Kala niya pera. Di ba namigay ng WhatsApp nung nakaraan? Kung nagtanong, anong gusto mo? Matanggap. Ano ang gusto mo? 5K o 8K? So, iniisip niya pera yun. 5,000 o 8,000. Yung pala, fun run. Napasubo siya ngayon. Takbo siya ng 8 kilometro. Di ba may mga ganun? So, sa kanyang takbuhan, resistensya yan. Nung high school ako, tuwang-tuwa ako manood yan eh. Pag mayroon ng mga dito, city meet eh. Mga ganun, mga palaro, inter-school. Hindi, wala na akong sinalihan na sports ko. Dahil may upal yung school namin. Tuwang-tuwa ako manood. Pero itong mga ilang ikot sa oval, ilang kilometers yan. Talagang, kita mo, tinitiis talaga nila yung takbuhin. Ito, hurdle itong tawag nito eh. Hurdle ito. Yan.
Pag walang naglalaro kami, sumusubok-subok kami. Ito, matindi to, may technique kasi yan eh. Tumakbo tayong may pagtitiis. Amen. Tumakbo tayong may pagtitiis. Sa takbuhing inilagay sa harapan natin. So, tingnan nyo ha, sa writings na ito ng author, kinokondisyon niya na ang pananampalataya ay isipin natin na parang ito ay isang sports. Tuloy-tuloy po yan. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal sa ating pananampalataya. Yung word na pagmasdan, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hindi lamang natin siya mamasdan sa kung ano siya. Ang ibig sabihin niyan, ma-inspire tayo sa Kanya kung paano siya namuhay sa pananampalataya bilang anak ng Diyos. Kung nung nakaraang linggo, yan po ang isa sa mga bahagi ng pangangaral ko sa inyo. Kung mayroon man tayong pinakamagaling na pwede nating gawing influensya at halimbawa sa buhay natin, huwag na tayong maghanap pa ng iba. Ang Panginoon na ang gawin nating pinaka-idol at model pagdating sa pananampalataya bilang anak ng Diyos, mga kapatid. Dahil yun po yung layunin kung bakit ang Diyos na makapangyarihan ay nagkatawang tao, mga kapatid, katulad natin, sapagkat gusto niyang ipakita, maging modelo, maging mabuting halimbawa kung paano ang isang tunay na anak ng Diyos. Kaya huwag ka nang maghanap pa ng iba. Dahil kung tao ang iyong susundan, ang tao ay hindi perfect yan. Magkakaroon minsan yan ng kahinaan, ng pagbagal sa kanyang pananampalataya. Kaya nga ang sabi nito ng writer, tingnan mo ang Panginoon. Siya ang iyong sundan. Siya ang gawin mong modelo. Ma-inspire ka sa buhay niya. Dahil ang Panginoon, nanalo siya. Sino ang gusto mong gawing inspirasyon kung ikaw ay atleta? Siyempre yung mga winners. Yung mga good players. Kaya huwag lang natin pagmasdan si Jesus pagkatapos bibili tayo ng picture na Jesus daw. O repulto na Jesus para titingnan natin siya palagi doon. Ano ba mahihita natin doon? Wala tayong mahita doon. Ang ibig sabihin niyan, tingnan mo, masdan mo, alamin mo kung ano ang kanyang ginawa, kung ano ang kanyang naging buhay. At ang ultimate niyang buhay, siya po'y nagtagumpay, mga kapatid. Bagamat siya ay namatay, nabuhay siyang maguli. At ngayon, nandoon siya sa kaluwalhatian. Kung gusto natin magtagumpay, pagmasdan natin si Jesus. Be inspired by the life of the Lord Jesus Christ, mga kapatid, if you want to be victorious. Na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus. Ganito rin naman ang mga atleta. Halimbawa, yung mga physical athletes talaga. Mayroon kasing mga laro sa Olympics saka sa mga games na hindi masyadong mabigat. Pero yung katulad ng mga basketball na yan, mga ball games na yan, yung mga wrestling na yan, yan talaga ay puwersahan eh. Pero lahat doon ay pinipilit nilang kayanin pati yung mga pagsasanay sa kanila. Bakit? Dahil ang inspirasyon nila ay yung kapirasong bagay na pwede nilang matanggap na magdadala sa kanila ng karangalan. Medalya. Sana. Birds, paano ang isang trophy? Yan, runner yan. Ito lang yung mga pinaglalabanan. Ito, ayan. Nakuha yan sa mga youth camp, sa mga, ang LM, meron ba kayo dyan? Karamihan sa LM, laki. Ang mga tatay, meron ba kayo dyan? Marami? Marami pa yung nakatabi yata, di ba, nasira na. Ito lang yung mga pinaglalabanan eh. Medyo mahal lang yung sa Olympics, mas mahal lang yun dahil mga gold na totoo yung iba. Pero sa mga simpleng para, basketball, pera lang at ganitong trofeo ang pinaglalabanan. Pero ito yung pinaghahandaan. Talagang ilang
buwan yan, ilang araw, minsan taon ang pagsasanay, pagdisiplina sa sarili para sa kapiranggot na bagay na ito. Na kung tutuusin, kung ganito lang naman itong simpleng bagay na ito, magkano ba ito? Ha? Magkano lang ba ito? Wala pa naman natin 500 itong ganito kalaki. Wala pa. Isipin mo, ito yung pinagkuhan to, pinagsanayan ng matagal to. Dahil karangalang malaki na pag sa iyo yan may igagawad o di kaya sa iyong team, pagkatapos magpapapicture kayo na nakataas ng ganon, plus mayroong cash ng konti at mayroong kayong pagsasalu-saluhan o di kayo pag-divide-divide. Di ba? Paghatian. Ito yung inspirasyon eh. Isipin mo, magsasabi ka, ako mag-sponsor ng liga. Liga ng basketball. Ano ngayon? Sige, kung yung mga gustong sumama sa liga. Tapos, walang premyo. Walang premyo. Walang ganito, walang medalya, walang cash. Nagpaliga, walang premyo. May sasali na yan. Wala. Dahil ito yung tinatawag dyan na kagalakang inilagay sa kanyang harapan. Lahat ay nakatingin dito. Kailangan sa amin mapunta yan. Kailangan kami ang makakuha niyan. Pero sabihin ko sa inyo sa umagang dito sa laro, sa pananampalataya, hindi ito ang naghihintay sa atin. Higit pa rito, buhay na walang hanggan, kasama ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen! Kung wala kayong ganito, bumili kayo. Kung wala kayong medal sa buong buhay ninyo, nabibili yan. Kung medyo nahihiya kayo ang bumili ng medalya para sa sarili ninyo, ibibili ko kayo. Patatatakan pa natin kung anong gusto mo. Highest delegate. First place, Lucina, 47 for registered. Wow, talaga. Yan yung mga inspirasyon ng mga manlalaro. Yung premium. Ang Panginoon, dahil siya ang tinutukoy dyan, ang ginawa niyang inspirasyon kung bakit tiniis niya lahat ang mga bagay na kanyang dinanas hanggang sa kamatayan. Alam niyo kung ano ang inspirasyon niya? Yung kagalakan sa harapang nakikita niya na kung mapagtagumpayan niya yung kanyang misyon bilang anak ng Diyos, mamatay at mabuhay na maguli, marami po ang maliligtas. Ang sinumang sasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bilang tao, dumating din siya sa punto noong gabi bago siya patayin. Ang sabi niya, kung maaari, huwag muna ngayon. Dahil nabasa na niya lahat. Alam niya kung anong mangyayari sa kanya. Kung gaano kahirap ang kanyang titiisin. Magmimistula siyang makasalanan. Pero dahil sa kagalakang nakikita niya sa unahan na mayroong katulad mo, katulad ko, na makakalaya sa kasalanan at makakapunta sa walang hanggan. Praise God! Tiniis niya, mga kapatid, ang lahat ng bagay na yon. Purihin at sambahin ang Panginoon. Hallelujah! Hindi niya inalintana ang kahihiyan kung paano po ang mga atleta, kung sila man matalo, madapa, masugatan, tuloy pa rin sila, hindi sila sumusuko sa kanilang pagiging athlete. Ganon din ang ating Panginoon. Ang maganda naman ang kanyang pinagagawa, pero ang dami pong panghihiya na ginawa sa Kanya. Alam niyo kung ano ang pinakamatinding kahihiya na inabot ng ating Panginoon? Yung ipinako siya sa krus. Hindi naman siya kriminal Bakit ipinako siya sa krus? Yung siya ay pinagtuturaan, yung siya ay kinurunuhan ng tinik. Sakit yun, Nakakahiya yun. Pero ang pinakamatinding kahiyan, ang huling kahiyan na ginawa nila sa ating Panginoon, ipako siya sa krus. Dahil ang ipinapako sa krus ay ang mga talamak na kriminal. Hindi naman siya kriminal. Wala nga siyang nakurot Wala nga siyang nasaktan.
Wala ka siyang pinagsabihan ng masama eh. Tapos pinako siya sa krus. Pero lahat ng yon, hindi niya inaalintana. Bakit? Ang nagsilbing inspirasyon ay ang mga katulad natin, mga kapatid, na nakikita niya nakakaawa ang kalagayan. Pag ang mga ito ay hindi matubos sa pagiging makasalanan, kawawa itong mga nilalang na ito. Ako lang ang kanilang pag-asa. Kaya mga kapatid, ang sabi niya isang gabi, kung pwede, huwag mo lang mangyari ito. Ngunit mangyari ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko. At tinanggap niya ang kasalanan ng buong sanlibutan. At yun ang dahilan kung bakit ipinako siya sa krus. Hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi sa kasalanan nating lahat. Tinubos niya tayo. Kaya siya ang ating dakilang manunubos. Purihin natin siya, mga kapatid. Pero tingnan ninyo, katulad ng mga manlalaro, dahil tiniis niya lahat yun at siya nagtagumpay, ang sabi diyan, umupo siya sa kanan ng trono ng Diyos. Kaluwalhatian. Parang mga manlalaro, mga kapatid, nagsanay ng ilang buwan, nagsanay ng ilang taon, at nung sila po ay nagtagumpay, umupo sila sa trono ng kaluwalhatian. Sila ang itinanghal na mga champion, nanalo. Yan ang pinakakabayaran ng kanilang ginawang mga pagtitiis. Kaya isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng kayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo ay huwag manghina o manlupaybay. Sa laro ng pananampalataya, masdan natin palagi ang ating tagapagligtas para huwag tayong manghina o manlupaybay. Praise God. Sino sa inyo dito ang nanghihina o nanlulupaypay sa pananampalataya? Salamat at wala. At huwag ninyong papanggitin yan kahit kailan. Dahil noon, pinanggalingan ng simbahan na Maynila pa kami, mayroong nanghihina. Huwag ninyong tanggapin yan. Baka man nasubrahan ka ng kung ano-anong activity kaya nanghina ka, tapos dinamay mo pa ang pananampalataya mo. I-reassess mo lang ang iyong sarili, ang iyong mga priority. Take time, mag-post ka. Tumigil kang konti at humingi ka ng guidance sa atin ng Panginoon at revival. Ibalik yung focus. Natural, kahit mananampalataya ka, kung ano-anong pinagkakaabalahan mo, ay talagang maapektuhan ang pananampalataya mo. Amen. Amen. Kaya nga, sa lumang tipan, lalo higit sa aklat ni Josue, ilang beses nababanggit doon, huwag kang lumiko sa kanan, huwag kang lumiko sa kaliwa. Sa simpleng pananalita, focus. Dahil yung potential ng temptation na ikaw ay mawala sa katuwiran ng Diyos ay naroon kung ikaw ay mahilig sa kanan o sa kaliwa. Lumakad ka lamang sa landas na nakalaan sa iyo. Huwag manghina o manlupaypay. Masdan natin si Jesus na siyang nagpasimuno ng ating pananampalataya at siya rin ang magpapasakdal nito. He is the author and the perfectionist of our faith, mga kapatid. He will make our faith perfect. Ano ba yun sa English? Author and finisher. Pero mga kapatid, tama yung word na siya yung magpapasakdal. He will make perfect our faith. Tayo sa ating sarili, we cannot perfect our faith. But only the Lord Jesus Christ can make our faith perfect, mga kapatid. Pag patuloy tayo mag-submit ng ating sarili sa Kanya. Yan ang ibig sabihin ng finisher. Ibig sabihin, bago kayo i-declare na finished product, dapat perfect ka na. Quality control, quality inspected, at okay na yan. Perfected na. Maganda ang pagkagawa. Gawin nating inspirasyon ang Panginoon na kahit sa kabila ng mga discouragement,
at pagsalungat ng mga kumakalaban sa kanya ay hindi siya sumuko. Alam nyo, sa mundo ng sports ay palaging sinasabing, huwag kayong sumuko. Hindi ibig sabihin na pagod ka na, titigil ka na. Hindi ibig sabihin na dapa ka, titigil ka na. Hindi ibig sabihin sumablay ka sa iyong tira ay titigil ka na. Sa mundo ng sports, kasama yung mga failures at kapalpakan. Pero patuloy ka pa rin. Kaya maganda nga itong ating pinag-uusapan ngayon eh. Kaya ang paguhin ng Diyos ang ating kaisipan. Sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi pa kayo humantong sa pagdanat ng inyong dugo. Ito alam niyo, matinding challenge ito eh. Amen? Amen? Alam niyo, mayroong mga nauna sa ating mananampalataya na mas matindi ang pinagdaanan kaysa atin. Pero hindi sila umatras, hindi sila umayaw, hindi sila sumuko, hanggang kamatayan, mananampalataya sila. Nakakahiya sa katulad natin na wala pa tayong napapatunayan, tumalikod na. Bakit umayaw ka na? Wala ka pang nagagawa. Wala ka pang napapatunayan. Samantalang yung iba, 50 taon na sa paglilingkod, 80 taon na. Na-inspire ako sa mga ganyan eh. Bakit? 80 taon? 50 taon na nagpapasto. Tapos kung magsalita, akala mo beginner pa rin, hat na hat pa rin mga kapatid. Itayong wala pang mga napapatunayan. Kung mag-isip, ayaw ko na. Ano ka na? Amen? Sa buong training, hanggang sa mga pagsalang ninyo sa laro, bangko ka nga lang, hindi ka pa nakasalang eh. Bench warmer ka pa lang eh. Sasabihin mong ayaw mo na, wala ka pa nga napapatunayan. Di isang shot, hindi mo pa nagagawa. Hindi ka pa nga nagkapag-dribble ng bola mula dito papunta sa kabila. Sasabihin mo, quit ka na. Nakakahiya naman sa kanila. Samantalang yung iba, ang matindi ng mga accomplishment, parang kinukulang pa. Oh, come on. Praise God. Hallelujah. Hindi pa tayo humahandong sa pagdanak ng dugo. Samantalang ang ating Panginoon, grabe, ilang litrong dugo ang dumanak sa Kanya mula nung pinagpapalo siya hanggang sa nilagyan ng kurunang tinik ang ulo niya, hanggang sa tinusok yung tagiliran niya. Pero hindi siya sumuko, mga kapatid. Hanggang nakapako siya sa krus, hindi siya sumuko hanggang sa huling hininga. At sinabi niyang, natapos na. It is finished. Never surrender until it is finished. Huwag tayong umayaw hanggang hindi nagawa, mga kapatid, ang dapat mangyari. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Saka ka na sumuko pagtapos na ang plano sa iyo ng Diyos. Pero ba't ka naman susuko? Tapos na eh. No reason to. Tapos na eh. Ba't naman sasabihin mo susuko na? Tapos na eh. Pero magandang mentality yan. Never surrender unless it is finished, man. Amen? Yes, God. Sabihin niyo sa inyo mga kabiit ulit, huwag susuko. Naalala ko tuloy yung paborito kong awit. Alam niyo kung yung paborito kong awit? Inspirational awit. Hindi ko rin maalala kung yung title mo. Maghintay kalaan. Yun. Kaya hanggang ngayon, mayroon ako yan sa cellphone. Paminsan-minsan pinapakinggan ko yan. Maghintay kalaan. Hindi alam ng mga baguhan natin. Yung mga bata pa, hindi niya alam. Bullet sila alam niya. O P.T. Sharp. Pero yun, paminsan-minsan, hanggang ngayon, pag naririnig ko talagang na-inspire pa rin ako. Hindi siya church music, pero inspirational music. Hintay ka lang. Amen? Alam mo, minsan ang manglalaro ay nagkakaroon ng injury o nasusugatan, pero hindi yun ang katapusan ng paligsahan, mga kapatid.
Mananampalataya, may mga panahon na tayo ay nagkakaroon ng injury. Tayo po ay nasasaktan kung ano man nangyayari sa atin. Pero hindi yan katapusan ng laban. Hindi yan ang katapusan ng laro, mga kapatid. Rest a while. Restore. Be revived, mga kapatid. And then, focus kung ano ang gusto nating mangyari. Diyan tinatanghal ang mga dakilang atleta, yung hindi sila sumusuko. Never die. Never say die spirit. Mas nakabubuting isaisip natin na ang larangan ng pananampalataya ay sports at hindi gera. Sa mga maniniwala sa akin ngayong umaga, baguhin natin ang ating pananaw sa pananampalataya. Gawin natin sports lang. Maniwala kayo sa akin. Dahil ayaw ko, sa pagkaintindi ko, ang pananampalataya ay hindi mahirap na buhay. Bakit isipin natin gera? Nanay, pasensya na. Basta ito ang pananaw na nagbilog sa akin. Pinag-aralan ko maigi. Nagtatanong ako sa Diyos. Humihingi ako ng guidance. At isa sa naunawaan ko, ang pananampalataya ay isang buhay na masaya. Isang buhay na maalwan, hindi buhay na pahirap. Ang kira, mahirap yan. Ito, may military tayo, may pulis tayong kasama rito. Pero kahit ang mga military, ayaw nila ng gera. Sino ba may gusto sa gera? Ano sa din? Gusto mo ng gera? Kaya nga, kailangan mag-offer ang gobyerno ng malaking sahod para sa mga sundalo na nire-recruit niya. Dahil karamihan dyan ayaw ng labanan. Kaya lang pumapasok sila dahil siyempre ang laki ng sahod, ang ganda ng benepisyo. Pero pag sinabing gera na, sino pag excited dyan? Kakaunti lang. Wow, gera, yes, gera. Kasi sa pelikula ganyan eh, para bang yung mga sundalo hat sa kwan, tuwang-tuwa sila pag may gera. Paano pelikula yun eh? Hindi naman sila totoong namamatay doon. At isa sa kurning-kurni ako, naiinis ako sa ganyang mga war movies, yung mga tatayo-tayo ng ganon, hindi yan kalakaran sa gera. Ang tatayo-tayo, haharap ng ganon, ganon daw training ninyo. Tumago ka hanggat may tagong pati buhok mo. Isa pelikula, biglang tatayo, gagalang-galang. Wow, walang sundalong gagawa niyan. At pinagluluko lang tayo sa napapanood natin. Napapalas ako pag nakikita ko. Mga military consultant naman ang ito, ba't pinapayagan ang mga yan? Ganyang class, hindi realistic. Kahit pa masilgan yung dala mo, hindi ka rin talaga tatayo-tayo. Pati gagawin kang target. Huwag baguhin natin ang isip natin. Kayo na maniniwala sa akin. Huwag nating i-consider, ayon sa writer ng Hebrews chapter 12, huwag nating i-consider na ito isang gera. Sports lang. Dahil sa sports, walang nagpapatayan. Pwede kang mabalian. Sa boxing, may namamatay din. Pwede, pero sa yung professional real sports, walang patayan dyan. Kasi kaya nga may referee. Kasi pag nakikita nyo nanganganib na, i-break na kagad niya yan. Pwede niyang tapusin ang laro. Kasi walang dapat madisgrasya dyan. Walang dapat mamatay dyan. So, anong gusto ninyong pananampalataya? Gera o sports? Sports lang. Come on. Kahit mabalian ka, kahit magkaroon ka ng injury, basta gumaling ka, pwede ba? Pwede bumalik. Pag gera, pag nasabugan ka, buti kong nabuhay pa, pero mahirap na. Kaya nga, ito, personal ko lang ito, may nanonood sa atin. Ayaw ko yung mga pagdating sa pananampalataya, 'di ba? Ayaw kong gamitin yung mga war terms.
Prayer warrior, ayaw yung prayer warrior. Pwede naman gawing ano yan, prayer group or prayer support group. Para sa akin lang yun. Kasi ang iba, mas gusto nila ma-action ang dating. The army of God. A prayer warrior. A soldiers of Christ. Gusto nila yun eh. Ganun ang perception nila. Pero sa akin, mas mahirap yun. Kaya ayaw ko noon. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon. Kahapon, isang araw pa binabasa ko yan. Ito maganda to. Sports. Masaya ka sa ginagawa mo.